everyone, this is Mami Janet at welcome po sa aking channel. So, ito po ang mga recipe natin for today. Una ay itong Japanese deep fried potato. So, una po, nilaga ko lang yung potato, pinalambot at saka ko iminash. Habang dinudurog natin siya ay tinimplahan ko na siya ng konting butter, salt, and pepper. At pagkatapos ay itinabi ko lang ng kaunti dahil sunod kong iluluto itong soup, pero bago yan, dito muna tayo sa chicken breast na imamarinate ko. Hanggang 4 days po ito pwede. So yung chicken breast, minarinate ko lang siya sa olive oil, oregano, salt, and pepper. So mas maganda po siya sa plastic ilagay kaysa sa Tupperware kasi mas pumapasok yung spices niya sa buong chicken breast kasi ayan, ganyan yung ginagawa natin. So mas maganda po ang ilagay ninyo ay fresh grated garlic, pero ako powder yung nilagay ko kasi konti na lang yung fresh garlic ko at gagamitin ko yun panggisa. So ayan po ang itsura niya, lamas-lamasin lang at pagkatapos ay pwede na nating itabi sa refrigerator. So para po yan bukas o sa isang araw. At pagkatapos naman ay isusunod kong iluto itong soup, celery soup, at yun nga ang gagamitin ko ay yung pinagamitan ng pinagpakuluan ng chicken breast. So hindi na po ako gagamit ng kahit anong karne dito sa soup natin dahil ang gagamitin na natin ay yung pinagpakuluan ng chicken at malasa na siya. Inihanda ko lang muna itong celery, white onion at saka half ng carrot. Igigisa lang siya ng kaunti para mas lumabas yung lasa niya bago natin ilagay yung sabaw na pinagpakuluan doon sa manok. Tapos konting chicken powder at pepper na lang ang gagamitin natin pampalasa doon sa soup. Yung dami po ng sabaw ay depende na lang sa inyo kung ilan kayo sa bahay o kung gusto niyo ay pang maghapon. So mas maraming tubig, dagdagan nyo na lang po yung chicken powder o pampalasa na ilalagay ninyo. At habang pinapakuluan ko na nga yung sabaw ay binilog ko itong potato natin. So naglagay po ako dito ng konting giniling. Yung giniling, ginisa ko lang siya sa sibuyas na puti. Tapos tinimplahan ng konting salt and pepper. Saka ko siya dyan inihalo sa mashed potato. So napansin nyo sa kawali na nakalagay kasi dyan ko muna iginisa yung konting pork giniling. Tapos pinalamig, saka ko inilagay yung potato. Hindi ko na isinalin sa iba pang lalagyan para iwas hugasin dahil matatambakan po tayo ng hugasin. Kaya kung pwede naman wag nang isalin, 'di ba? Doon na lang siya, hayaan, pwede na 'yan. Tapos kapag mga ganitong i-coat ninyo, mas maganda po na ilagay ninyo sa Tupperware para kung may matira man, at least pwede pang magamit. Huwag nyong itatapon, sa freezer nyo po ilagay. Hindi po yan siya masisira. So ganyan yung ginagawa ko. Pwera na lang sa itlog, pero pagdating sa harina at saka breadcrumbs, itinatabi ko yan pagkatapos gamit, diretso yan siya sa freezer. At pagkatapos nga niyan ay umiiyak si Fujiko, so tumigil muna ako sa paghahanda ng pagkain, pinatulog ko muna siya. So ayan, habang nagja-jumping rope si ate. At nung nakatulog na si baby Fujiko, ayan, itinuloy ko na ang pagluluto. Naglagay lang ako ng 2 itlog sa kanin dahil pa-fried rice ako dahil masyado pang natirang kanin, hindi na muna ako magsasaing. At pagkatapos nun ay naisipan ko rin magluto ng ginisang repolyo at carrot. So ito po mga mima ay ginisang giniling. Isa rin yan sa mga style ko sa pag-preserve, niluluto ko muna o sinasangkutsa ko muna. Itong giniling na to ay siguro 1 week old na siya, pero hindi siya masisira kahit nasa chiller lang siya dahil luto na siya. Ginisa ko muna siya, tapos salt and pepper at garlic lang yung nilagay ko para pag nagluto ako, ayan, diretso na siya. At hindi ako mangangamba na baka masira yung fresh meat kasi luto na siya. At higit sa lahat, napaka bilis na lang magluto kapag ganito. Kaya minsan, ganyan yung ginagawa ko. Hindi palagi, pero minsan talaga. Kapag sa tingin ko ay hindi na masyadong fresh yung minced meat natin, ganyan, ginigisa ko muna siya bago ilagay sa chiller para sa mga future kong recipes. So kapag deep fry po ang aming
ulam palagi akong nagluluto nitong chicharon para sa mantika, para hindi masyadong aksaya kasi kapag nauna kong iluto yung potato tapos ito 'di ba masyadong maraming crumbs doon sa mantika tapos sasama doon sa ating chicharon. So marunong po ako gawa ng chicharon na yan kaya lang hindi masyadong maaraw dito sa Japan. Kailangan po niya ng araw para sa pagbibilad natin para matuyo siya ng ganyan at pag pinrito mo ay maging chicharon siya. At pagkatapos niyan ito minarinate ko tong aking pork chops. So tocino po ang style ng pagkakamarinate niya. 2 days old na siya. So ano siya, very tasty na po siya. Talagang yung pampalasa niya ay nasa loob na talaga ng karne kaya sobrang sarap niyan mga mima. Tapos nabigla kong naalala na masarap pala yan sa fried rice. Dapat yung fried rice muna unahin kong iluto pero naalala ko yan. Kaya yan muna inuna ko para yung kanyang sauce ay mapunta doon sa fried rice at talaga naman super yummy. So yan ang ating last recipe mga mima at naubos po naming lahat iyan kagabi. Ako konti lang yung kinain ko dahil nga mabilis na tayong tumaba kaya diet tayo. Tapos itong celery soup nilagyan ko siya ng itlog at talaga namang napakasarap ng soup na ito mga mima. So ayan na, thank you for the food. So wala pong natira, lahat ay ubos. So yun lamang po mga mima at sana ay nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa ating mga recipe ngayong araw. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat.